Magandang araw po mga kapatid. Welcome po muli sa ating gawain, ang daily devotion na nasa ika-50th season na po. Ayan, muli tayo po ay magsama-sama po ngayong gabi at pag-aralan at pagnilinilayan po ang salita ng ating Panginoon. Ang aking topic po na nakaatang po sa akin ngayon is sa Book of Lamentation po, sa Book 2. Yan, bago po tayo magsimula, ayan, let us pray po. Ipikit po natin ang ating mga ulo at ipikit po natin ating mga mata at iyuko po ang ating mga ulo. Lord, hallelujah, Father. We praise you, Father God. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Father God, na muli, Panginoon, ang inyong likod po ay makapag-share po ng inyong mga salita, Father God. Maraming salamat po sa gawain ito, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na nakakapagbahagi po ang bawat isa po ng inyong mga salita. Lord, kayo naway po ang maitaas po sa gabing ito. Kayo naway po ang mapupurihan po, Father God. Bigyan niyo po ako ng karunungan, Father God, na mas maipaliwanag po ng mabuti ang nais niyo pong ipaarating sa kabanata po na aking ipapaliwanag, Lord, Father God. We praise you, Father God. We thank you, Father God. We glorify your name, Father God. And in the name of Jesus, we pray. Amen. Ayan. Again, ang aking topic po ngayon is sa Book of Lamentation. Ayan. Sabi po dito, how the Lord in His anger has humiliated daughter Zion. Paanong ibinagsak ng Panginoon ang Zion sa kanyang galit. Ang Book of Lamentation po is about the fall of Jerusalem. It is a God's wrath or God's justice. Dito po malalaman yung consequences po of Israel disobedience. Yan, bago po tayo mag-start, i-summarize ko lang po ano nga po ba ang nangyari po sa Book of Lamentation. Dito po sa chapter 2 ng Book of Lamentation, katulad nga po ng sinabi ko, it is the fall of Jerusalem. Literal na fall, literal na pagbagsak po kasi ang nangyari po dito sa lugar na ito. Grabe po yung nangyari sa kanila. Tinanggal po ng Diyos ang kanyang proteksyon dahil hindi po sumunod ang mga tao, ang mga taga-Israel sa gustong mangyari ng ating Panginoon. Lahat po ng bahay, lugar, even yung mga templo na panambahan is nawasak po talaga, walang tinira, as in lahat po talaga isira. Nalito ang mga pinuno at propeta. Nagbigay po sila ng maling pangitain at hindi po sila nagsabi ng katotohanan. Kaya mas nagalit ang ating Panginoon. Grabe rin po yung nangyari sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga nanay. Labis ang paghihirap ng mga taon doon, walang makain. Yung mga nanay umiiyak kasi nga wala po silang maibigay sa anak nila na pagkain. Puno ng pag-iyak, sobrang bigat po talaga ng kalagayan na nangyari doon sa Israel. Dito na pumasok po si Jeremias. Si Jeremias po yung sinasabing nagsulat po nitong Book of Lamentation. Nanawagan siya sa Diyos, nabigyan siya ng habag at hindi naman po siya binigyo ng ating Panginoon kahit na sa mga panahong nagagalit ang ating Lord. Dito na nga po papasok is yung nangyari po dito sa Israel. Sobrang lungkot, sirang-sira yung lugar nila. Maraming umiiyak na tao at pakiramdam po nila iniwan sila ng Diyos. Sa tingin po ba ninyo yung nangyari po doon sa Israel, iniwan po ba talaga sila ng Diyos? Dito pumapasok po sa akin yung lately nangyari dito sa ating bansa, yung mga pagbaha, yung paglindol. Grabe din yung nangyari sa kanila parang gantong-ganto talaga siya. Sobrang lungkot, sirang-sirang lungsod. Alam mo yung parang back to zero talaga as in. Siguro yung ibang tao talaga natatanong po nila na nasan ka na, Lord? Diba? Siguro ganun po talaga. Hindi na maiwasang mga question po talaga si Lord. Hahanapin at hahanapin po talaga ng tao ang Panginoon, lalo sa panahon ganito. At dito rin sabi, ang katahimikan ng Diyos ay hindi pala ibig sabihin na wala siya. Yes, katulad po na nangyari sa Israel. Kahit nasa kabila nung galit niya, alam mo yun, nasa gitna siya ng galit
Pero tinawag siya ni Jeremias na, Lord, kahabagan mo kami. Anong ginawa ng Lord? Nahabag pa rin siya kahit galit siya, kahit na kinukorek niya yung mga taga-Israel, kahit na may kasalanan yung mga taga-Israel. Ganyang kabuti ang Panginoon, ganyan niya tayo kamahal. Hindi rin ibig sabihin na hinahayaan ng Lord na maranasan ng mga taga-Israel yun, hindi na siya mahal, di ba? Hinahayaan niya yung mangyari sa mga taga-Israel dahil resulta po iyon ng kanilang mga desisyon. Okay, gusto ng Lord na bumalik tayo sa Kanya eh. Like what happened here po sa atin. Gusto niyang magbalik loob ang bawat tao. Inalaw ni Lord na mangyari lahat ng pagbaha, ng paglindol na yan. Hindi dahil gusto niya tayong parusahan eh. Ginagawa niya kasi gusto niyang malaman, gusto niyang bumalik ka sa Kanya, gusto niyang tawagin mo yung pangalan niya, gusto ni Lord na kausapin mo siya. Ganun yung ipinapakita po ng Book of Lamentation. Hindi po talaga siya yung side po na negative po kasi. Pag naririnig po kasi nila, dito sa Book of Lamentation, parang dark scenario sa buhay po ng mga taga-Israel. Pero kung titignan mo yung brighter side, may ibang gustong iparating itong kwento, itong kabanata na ito. Pinapakita po ng kabanata na ito na kung paano tayo dinidisiplina ng Lord. Kung paano tayo, kung gaano tayo dinidisiplina ng Panginoon, ng ating mga magulang, like katulad ako, nanay na ako, kung paano ko dinidisiplina yung anak ko. May mga times na pinapalo ko siya, sinasaway at pinapayuhan. Hindi ko gustong gawin yun kasi gusto ko lang. Hindi ko gustong gawin yun kasi gusto ko siyang saktan. Nagawa ko yun kasi gusto kong makorek siya. Gusto kong gawin niya yung tama. Gusto kong huwag niya nang ulitin yung ginawa niyang mali. Ganon din yung ginawa ng ating Panginoon sa mga taga-Israel. At ganon at paulit-ulit na ginagawa ng Lord sa mga kasalukuyan nating buhay. Hindi niya inaalaw lahat yun. Kasi gusto niya tayong masaktan, di ba? Hindi niya tayo pinaparusahan kasi dahil galit siya. Inaalaw niya lahat ng mangyari yun kasi gusto niya po ma-realize po natin na mali po yung mga desisyong ginagawa natin sa buhay. Yes, masakit. Masakit po talaga yan. Pero yung pagkukorek ng Lord is may direksyon sa tama. Hindi niya tayo kinukorek para malayo-layo pa. Kinokorek niya tayo para matuwid tayo. Ganun ang love ng ating Panginoon. Masakit pero may pagtuwid. Ganun naman talaga. Masasaktan tayo kasi mali naman talaga yung mga desisyon natin sa buhay. Like nga lang sinabi ko, parang magulang ang ating Panginoon. Sa totoo lang, magulang naman po natin talaga ang Panginoon. He is the Father. Talagang siya parang magulang natin. Isipin nyo na lang po, pag may mga times po na ganyan, ay gusto lang ng Panginoon na maging maayos tayo. Ayun na lang po siguro ang isipin natin. At katulad po ng sinabi ko kanina, yung dinaranas mo ng mga taga-Israel, yung grabing pag-iyak po, even sa bata, even sa mga kababaihan, kahit galit siya, o nasa kalagitnaan siya ng pagkakorek tayo, may awa pa rin siya, di ba? Kasi nga tinawag siya ni Jeremias na, Lord, kahabagan mo kami. Alam mo yung galit kayo, yung pag tayo nga ako, di ba? Alam niyo yung pag tayo nga ako sa kalagitnaan ng galit. Tapos, tinawag ganyan, sa tingin niyo po ba, maawa pa tayo? Siguro hindi, kasi, pero si Lord siya. Ayun ang lagi natin tatandaan na kahit na galit yung Panginoon, pag tumawag ka lang sa Kanya, kumbaga, mawawala lahat ng galit niya kasi tinawagan mo siya Nagmakaawa ka sa Kanya nagpaterapa ka sa Kanya, nagpray ka sa Kanya, iniyak mo lahat sa Kanya. So, lahat ng galit mawawala, mahahabag ang ating Panginoong Diyos. Siguro itong Book of Lamentation reminds us na sa kabila po ng mga takot natin, mga problema po natin, ang tanging kahilingan lang po talaga ng ating Panginoon is lumapit tayo sa Kanya. Mag-pray po tayo sa Kanya. Ayun lang po talaga yung gusto ng ating Lord God. Itong kabanata po dito sa Book of Lamentation or Panaghoy, nagpapaalala lang po sa atin na
kapag po nakakaranas po tayo ng pagkasira sa buhay, katulad po na nangyari sa Israel, grabing bagsak po talaga. Or kahit sa atin, sa mga personal nating buhay, kapag nakakaranas po tayo ng mga problema or mga hinanakit sa buhay or kung ano man po yan, problema sa financial man yan, sa pag-aaral man yan, or kung may karamdaman po tayo, lagi lang po nating tatandaan na, o lagi lang po siguro nating itatanong na, ano po ba ang itinuturo ng Diyos sa atin dahil sa problemang iyon? Ano po ba ang matututunan ko sa pinagdaraanan kong ito sa buhay ko? Lagi, ganun siguro ang gawin nating mindset. Like yung nangyari po dito lately sa atin. Ano po ba yung tinuturo ng Diyos sa nangyaring pagbaha? Diba? Bakit ba nangyari ito? Ano po ba ang gusto niyang i-remind po sa atin? Next po is, kapag tumahimik ang Lord, hindi ibig sabihin po na wala siya. Hindi ibig sabihin na hindi siya nag-exist. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakailam sa atin. Hindi ibig sabihin na wala lang siya, ganyan. Hindi ibig sabihin po na hindi niya tayo mahal. Siguro inaantay niya lang po talaga na lumapit tayo sa Kanya, na ibigay po natin lahat sa Kanya. Again, ang pagdidisiplina nga po ay hindi kaparusahan ng galit. Ito ay pag-ibig na ayaw niya tayo masira. Kinokorek niya tayo in a right way, tinutuwid niya tayo. Hindi dahil galit siya sa atin. Dinidisiplina tayo in a good way. At ang sabi rin po dito sa kabanatang to, ang isang reflection ko po dito is, ang bawat pag-iyak sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan ng pag-asa. Na hindi ibig sabihin na umiiyak ka ngayon ay nandyan ka lang. Lagi mong tatandaan na pag may nagsasarang pintuan, may magbubukas na muli. Ibig sabihin, katulad ng nangyari sa Israel, gumuhuman sila. Hindi ibig sabihin na dun na lang yun. Kasi, ibig sabihin, may nawala, may babalik. Sa kabila ng kadiliman, may kaliwanagan. Ayan, gusto ng Lord na siguro maging totoo po tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya lahat ng pain at mga mabibigat na problema na meron tayo or kinakaharap natin sa buhay. Gusto ng Lord na ibigay natin sa Kanya lahat ng pagod, ng takot, bigat sa dibdib mo. May dalahin ka, nandyan siya para. Ang gusto ng Lord kasi, kasama po natin siya sa mga bawat problema natin. Ayun lang naman yung gusto ng ating Panginoon. At the end of the day, si Lord God is sasamahan naman tayo sa mga problemang kinakaharap natin. At doon mo marirealize kasi na, alam nyo po yun mga kapatid, na kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi po talaga natin kayang gawin or harapin ng mag-isa without Him. So, ask Him, ask the Lord now to take care of your excess baggage. Ask the Lord now to take care of you, na dalhin niya kasama kayong mga bigat o mga problemang pinagdadaanan natin. Kahit ako right now, may mga pinagdadaanan man ako, 10 times po, kay Lord na lang po siguro yung pinaka madaling takbuhan ko. Kasi wala kay Lord kasi walang judgment. Alam niyo po yun. Walang judgment kay Lord. Kahit anong sabihin mo, tatanggapin ng Lord. Kahit ano ka pa, kahit anong pain pa yan. Si Lord tanggap ka kung sino ka, kung ano ka, kung ano mang problemang pinagdadaanan mo. Lagi niyong tatandaan na sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi natin po kaya ng mag-isa lang. Hindi po natin kaya na wala po ang Lord sa ating buhay. Kumbaga, ayan yung ating sandata. Ayan yung ating pinakamabisang sandata para mapagtagumpayan po lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya kung ngayon may pinagdadaanan ka, kung umiiyak ka, lagi mong tatandaan na si Lord, hinihintay ka lang. Hinihintay ka ng Lord na lumapit sa Kanya. Hinihintay ng Lord na magtanong ka sa Kanya. Hinihintay ng Lord na
Sabihin mo sa Kanya lahat-lahat ng mga mabibigat po na problema. Hindi hintayin ng Lord na umiyak ka sa Kanya. Hindi hintayin ng Lord na magpatirapa ka, mag-pray ka sa Kanya. Kasi alam ng Lord na hindi mo kaya yan. Alam ng Lord na kailangan mo siya. Ayun lamang po mga kapatid. Ayan, lagi po nating tatandaan na sa kabila po ng kadiliman ay may kaliwanagang nag-aabang sa atin. Sa kabila po ng pagbagsak ay may panimulang nag-aantay sa atin. Kaya ho, kung ano man pinagdadaanan nyo ngayon, ay pagdadaanan nyo, matatapos din yan. Basta kasama po ninyo ang ating Panginoon. Ayun lamang po, dito na po nagtatapos ang aking pagpapaliwanag. Ayan, bago tayo mag-end, let us pray again. Hallelujah, Father, we praise you, Father God. Thank you so much para sa araw na ito, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po, Panginoon, na bukas ang inyong palad, Panginoon. Bukas kayo sa araw-araw, Panginoon. Na open kayo, Panginoon, na pwedeng-pwede namin ibigay lahat po ng aming pain, lahat ng aming hinagpis at mga problema sa buhay. Thank you for reminding us, Panginoon, na sa Book of Lamentation, na sa kabila po ng maraming pag-iyak, Panginoon, ay may bagong pag-asang naghihintay sa Kanya, Panginoon. Na dito sa kabanatang ito, Lord God, na sa kabila po ng pagbagsak, Panginoon, ay may bagong panimula. Katulad po na nangyari po dito sa aming bansa, Panginoon, marami ang nasalanta, marami po ang nakaranas ng grabing karanasan po sa pagbaha at paglindol. Alam ko, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, para samahan sila, Panginoon. At hindi po nagtatapos doon lamang, Panginoon, dahil sa kabila po ng kanilang pagbagsak ay may bagong panimulang nag-aabang po sa kanila. Thank you, Lord, for reminding us every day, Panginoon, na okay lang po, Panginoon, na umiyak. At thank you po for reminding us, Panginoon, na kung ano man po yung pinagdadaanan namin sa buhay, ay lagi lang naman po tatanungin na ano nga po ba ang tinuturo mo sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. Ano nga ba ang magiging aral, ang mapupulot namin aral dito sa mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga gawain ito, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, na paluguin pa po ang simbahang ito, Lord Father God. Thank you so much po sa wisdom na ito, Panginoon. At maraming salamat po. At kayo po sana ang naitaas sa araw na ito, Father God. At naway, Panginoon, ang bawat isang nakapakinig ay may nakuhang aral po, Panginoon, na gusto niyong iparating sa kanila. Ayun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun lamang po at magandang gabi mga kapatid. Hanggang sa muli po. God bless.